Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng malaking bahay sa Bukidnon? Ito ba'y nababalot ng misteryo? Sino ang nagmamay-ari ng bahay at nasaan na sila ngayon? Paano ito nabuo? Bakit tinawag itong Torre ni David? At bakit kakaiba ang istruktura ng bahay na ito? Lahat ng mga katanungang ito ay isa-isahin nating alamin. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aming channel, siguraduhing mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming nakamamanghang totoong kwento ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Ang pangalang Bukidnon ay nangangahulugang mataas na lupain o naninirahan sa bundok. Sinasakop ang isang malawak na talampas sa hilagang gitnang bahagi ng isla ng Mindanao. Kung naglakbay ka sa kahabaan ng Sayre Highway sa pagitan ng mga lungsod ng Malaybalay at Valencia sa lalawigan ng Bukidnon, maaaring nakakita ka ng isang misteryoso at istilong barok na bahay na may mga eskultura ng mga lalaki at hayop sa nayo ng Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang lumang 3 palapag na bahay na ito ay talagang itinayo noong huling bahagi ng 1950s at orihinal na tinawag na Casa Alegre, na ang ibig sabihin ay House Cheerful. Ang nagmamay-ari nito ay si David Valmorida, kaya ang mga lokal residente doon tinatawag na nilang Torre ni David ang misteryosong bahay na ito. Sinasabi ng mga lokal doon na si David Valmorida ay nagpapagawa ng isa-isang kwarto hanggang sa nadaragdagan ito sa tuwing ipinapanganak ang isang bagong sanggol. Inspirasyon ni David ang pagpapatayo ng bahay na ito para sa kanyang lumalaking pamilya. Kaya makikita ninyo magkahiwalay ang 7 gusali sa bahay na tila ito'y nagbibigay hiwaga at pagtataka para sa dumadaan na motorista at commuter sa kalapit na lungsod. Nakadagdag sa kakaibang hitsura nito ang mga ukit na kahoy ng 8 lalaki na may parehong mukha at pananamit na tila pasan-pasan ang 4 na sulok ng ikalawa at ikatlong palapag ng bahay sa kanilang mga balikat. Ito'y naiulat na may ilang kakaiba at hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa bahay na ito. Sinabi ng anak ni David sa isang naunang panayam na maging ang mga miyembro ng pamilya ay may mga hindi maipaliwanag na karanasan. Ang kanilang mga kapitbahay ay puno ng mga kwento ng mga duwende at misteryosong babae na nagpa-party sa labas ng kanilang bahay kahit na hindi nila nakita sa personal. Naririnig namin ang isang babae na umiiyak tuwing kabilugan ng buwan, sabi ng caretaker. Naririnig din nila ang mga yabag ng isang tao na umaakyat baba sa bahay tuwing gabi. Karaniwan may naririnig silang sumisipol lalo na kapag tag-ulan, pero hindi nila nakikita kung sino at ano ito. Ilang taon na ang nakalilipas nang tinanong ng isang kapitbahay ang isa sa mga anak ng may-ari ng bahay tungkol sa isang party dahil di umano ay nakakita sila ng mga taong sumasayaw habang ang iba ay nagtatawanan at kumakain. Pero sinabi ng anak ng may-ari sa kapitbahay na walang parting naganap at natutulog silang lahat sa mga oras na iyon. Ang isa sa mga anak ni Valmorida na kinikilalang may third eye na nagbibigay daan sa kanya na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, ay nagsabing nakakita at nakarinig din siya ng mga mahiwagang bagay, kabilang ang isang lumulutang na babae. Sinabi ng mga residente na ang mahiwagang footfall ay maririnig na naglalakad sa 7 malalaking silid ng bahay at nagmumula sa ikatlong palapag.
Idinagdag niya na ang mga kapre raw ay nakatira din sa gitna ng malalaking puno na nakapalibot sa maluwang na bakuran ng bahay. Isinalaysay ni Gracia, hindi niya tunay na pangalan, noong nagmamaneho ang kanyang dating manager sa kahabaan ng Sayre Highway bandang 3 a.m. sa paligid ng Kabangahan, papunta sa Cagayan de Oro para sa isang morning meeting nang biglang sumulpot ang isang babaeng nakasuot ng puti at nakababa ang buhok sa paligid ng mukha nang biglang sumulpot sa gitna ng kalsada. Malakas niyang inampak ang preno na umaasang may impact pero wala, at nang tumingin siya sa likuran niya ay wala rin doon. Nakahinga siya ng maluwag at ipinagpatuloy ang pagmamaneho nang sa takot niya nakita niyang nakasakay na ngayon ang babae sa kanyang likurang upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binibigkas ang ama namin ng malakas. Ang kanyang puso ay tila lumundag sa kanyang dibdib. Pagkatapos magdasal, sumilip siya ng palihim at nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang tao. Nagbabala ang mga residente na maging magalang kapag dumadaan sa lugar sa pamamagitan ng pagsasabi ng tabi apo or tabi-tabi po at palaging bumusina kapag dumadaan sa lugar na iyon. Maraming salamat sa panonood ng ating kwento. Kung bago ka pa lang sa aming channel, siguraduhin mag-like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Hanggang sa muli!